Narito ang mga balita sa araw na ito. 22 patay sa airstrike sa Beirut, mga UN peacekeeper, pinaputukan din. Nagdulot ng pagkawasak sa dalawang komunidad ang mga airstrike ng Israel sa gitnang Beirut nitong Huwebes, na ikinasawi ng 22 katao at ikinasugat ng dose-dosenang iba pa ayon sa Lebanon Health Ministry. Lalong pinataas ng pag-ataking ito ang tensyon sa nagpapatuloy na labanan ng Israel at Iran-backed Hezbollah militant sa Lebanon. Itinuturing ang airstrike na pinakamadugo sa nakalipas na taon na tumarget sa dalawang residential buildings sa magkaibang lugar. Gumuho ang isang 8 palapag na gusali habang nawasak ang mababang palapag ng isa pang gusali ayon sa ulat ng AP photographer sa lugar. Sa parehong araw, pinaputukan din ng puwersa ng Israel ang mga peacekeeper ng United Nations sa katimugang Lebanon na ikinasugat ng 2 at nagdulot ng malawakang pagbatikos. Ngayon naman ay dumako tayo sa balitang showbiz. Miss Universe Philippines Chelsea Manalo pasok sa Women of Style Substance Awardees for 2024. Super happy at honored ang ating Miss Universe Philippines 2024, Chelsea Manalo, dahil napabilang siya sa People Asia's Women of Style and Substance ngayong taon 2024. Ang 24-year-old beauty queen ay nag-stand out kasama mga prominenteng personalidad gaya ni French Ambassador Marie Fontanelle, Singapore Ambassador Constance C., Associate Justice Maria Filomena Singh, at Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carrion Norton. Nasa batch din ngayong taon sina interior designer Katrina Blanca de Leon, singer Pops Fernandez, at beauty queen Samantha Panlilio, at marami pang iba. Say niya sa kanyang Instagram, "I'm incredibly honored to be one of People Asia's Women of Style and Substance Awardees this year. What a humbling experience to be recognized along such inspiring women whom I look up to. Thank you, People Asia, for this recognition." Samantala, si Chelsea Manalo ay lumipad na papuntang Mexico para sa Miss Universe pageant na gaganapin ngayong November 16. Target niya ang ika-5 korona ng Pilipinas pagkatapos ni Gloria Diaz 1969, Margie Moran 1973, Pia Wurtzbach 2015 at Catriona Gray 2018. At narito naman ang mga balita sa ating bansa. Mga agresyon ng China, di pwedeng baliwalain. PBBM. Nagpahayag si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kamakailan sa mga world leaders na hindi maaaring baliwalain ang mga ginagawang aksyon ng China sa South China Sea dahil mas nagiging mapanganib ito at patuloy ang pagtaas ng tensyon. Sa kanyang pahayag sa Association of Southeast Asian Nations East Asia Summit, nagbigay si Pangulong Marcos Jr. ng detalyadong ulat kung paano iligal na nagpatunog ng mga horn, gumamit ng water cannons, at binangga ng mga barko ng China ang mga sasakyang pandagat ng Pinas sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Though positive developments have occurred recently in my country, it is regrettable that it has not changed the overall situation in the South China Sea. Tensions remain. Saad ni Marcos. Itinuligsari ng presidente ang ASEAN at China dahil sa mabagal na usad ang negosasyon para sa Code of Conduct sa South China Sea, isang kasunduan na inaasahang magtatakda kung paano dapat mapayapang lutasin ng mga bansa sa paligid ng pinag-aawayang karagatan ang mga nasabing sigalot. Ako si Jenny Rose Albason, nag-uulat.